Magandang araw mga kaboses. Ako si Angel at welcome sa inyong programa, Boses ng Bayan. At ako naman si JB, kasama ni Angel. Atid namin sa inyo ang mga latest na world news, national news, sports, school, weather, at entertainment. Kaya stay tuned at siguradong hindi kayo mauuli sa mga nangyayari sa paligid at sa buong mundo. Dahil mas marami kayong mapapakinggan at matututunan dito sa Boses ng Bayan. Ating simulan at pakinggan ang aking iuulat sa world news. Patuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel sa Middle East. Kasama rin ang United States sa mga diplomatic at military concerns. May mga ulat ang missile at airstrike attack sa ilang lugar, kaya nag-aalala ang ibang bansa na posibleng lumawak pa ang conflict. Sa Eastern Europe naman, tuloy-tuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine, kung saan may mga drone at missile attack sa ilang frontline area. At sa Africa, lalo pang lumalala ang civil war sa Sudan. Maraming sitwasyon na napipilitang lumikas sa kanilang mga tahanan. At patuloy ang humanitarian crisis sa bansa. Ayon sa mga eksperto, ang sabay-sabay na konflik sa iba't ibang bahagi ng mundo ay pwede ring makaapekto sa global economy at security sa mga susunod na buwan. At pakinggan naman natin ang news na iulat ni Galang. Salamat sa iyong ulat, Angel. Ako nga pala si Gabriel Galang, nag-uulat, National News. Nagpaalala ang pag-asa sa publiko na maging handa sa pagbabago-bago ng weather conditions sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pinayuhan ng mga tao na regular na mag-check ng weather advisories upang makaiwas sa anumang panganib. Samantala, ang Department of Health ay patuloy nagpapatupad ng programs para mapanatili ang kalusugan ng publiko. Kasama rito ang pagpapalakas ng health service sa community at pagpopromote ng health awareness campaign. Muli, ako si Gabriel Galang, pumili ko, National News. Magandang araw, ako si Bartolome at narito ang pinakahuling balita sa larangan ng sport. Hindi nakuha ng Gilas Pilipinas sa panalo laban sa New Zealand Paulang sa kanilang labang sa Mall of Fame para sa FIBA Basketball World Cup Baseball Qualifiers. Natapos ang laro sa score ng 69-60. Pabor sa New Zealand, pero ay pinakita ng Gilas ang kanilang fighting spirit. Nangul sa scoring si Dwight Ramos na nagtala ng 16 points at 8 rebounds. Kahit hindi nanalo, malinaw ang determinasyon ng team na maghanda para sa susunod na laban. Salamat sa iyong ulat, Bartolome. Magandang araw, ako si Gardose at narito ang napapanahong balita sa paaralan at komunidad. Pinangunahan ni Sani Angara ang ceremonial oath-taking ng 2,649 na guro mula sa Davao Region bilang bahagi ng Expanded Career Progression Program. Layunin ng program na ito na palakasin ang career growth ng mga guro at bigyan sila ng mas malaking opportunities. Kasama rin sa programa ang blessing ng bagong School Division Office Building ng Davao de Oro na magsisilbing hub para sa libo-libong guro at mag-aaral sa probinsya. Ito rin ay hakbang ng DepEd para sa mas mapapabuti ang working environment. Programa ang blessing ng bagong School Division Office Building ng Davao de Oro na magsisilbing hub para sa libo-libong guro at mag-aaral sa probinsya. Ito rin ay hakbang ng DepEd para mas mapabuti ang working environment at suporta sa educational personnel. Maraming salamat sa iyong ulat ngayong araw, Gardose. Magandang araw mga ka-weather. Ako si Atenya, ang inyong meteorologist. Narito ang weather update. May low pressure na papasok mula sa kanluran, kaya inaasahan ng scattered thunderstorm mamayang hapon. Ang temperatura ngayon ay aabot 29 degrees Celsius, pero dahil sa heat index, pakiramdam ay parang 32 degrees Celsius. Inaasahan na mas magiging malakas ang ulan sa pagitan ng 5 hanggang 8 p.m. Kasi siguraduhin may payong at manatiling updated sa weather advisories. Ang hangin ay bumababa sa 18 kilometers per hour mula sa southwest, pero pwede itong tumaas malapit sa platform area. Ito lang ang aking ulat ngayong araw. Balik sa iyo, partner Kasipong. Magandang ulat ang iyong binalik natin niya. Hello mga boses, ako si Kasipong at narito ang pinakabagong balita sa entertainment.
Patuloy na pinag-usapan ng bansang pelikulang Deadpool at Wolverine na pinagbibidahan niya, Ryan Reynolds at Hugh Jackman dahil sa kombinasyon ng action at comedy, hindi sa trending sa social media at patok sa takilya. Samantala, namamayag pa rin ng music charts ang singer na si Taylor Swift matapos sa matagumpay ng world tour at bagong release ng mga kanta. Balik sa iyo, Angel. At iyan ang mga balita ngayong araw. Muli, kami ang inyong mga lingkod bayan sa pag-atid ng mga importanteng updates. Ako si Angel. At ako naman si JB. Ito ang inyong programa, Boses ng Bayan.